Noong 1985, natagpuan si Pepsi Paloma na wala ng buhay sa kanyang apartment sa Quezon City. Ang ulat ng pulisya ay nagsasabing siya ay nagpakamatay sa pamamagitan ng pagbigti, subalit ang kanyang pagkamatay ay napalibutan ng mga espekulasyon. Ang iba ay naniniwalang siya ay maaaring napilitang wakasan ang kanyang buhay dahil sa trauma ng nakaraang kontrobersya at ang pressure na dulot ng showbiz. Ang kanyang pagkamatay ay nagdulot ng matinding lungkot sa kanyang mga tagahanga at nag-iwan ng maraming katanungan tungkol sa sistematikong pang-aabuso at kawalan ng hustisya sa industriya ng pelikula. Ang buhay ni Pepsi ay nagbago ng lubusan noong 1982 nang siya'y sumulong sa publiko upang ibunyag ang di umano'y panggagahasa sa kanya ng tatlong kilalang personalidad sa showbiz, sina Vic Soto, Joey De Leon at Richie DeHorsey. Ayon sa kanyang testimonya, ang insidente ay nangyari sa isang hotel sa Quezon City, kung saan siya di umano'y pinilit at hinalay. Ang kaso ay nagdulot ng matinding ingay sa media, lalo na dahil ang mga akusado ay bahagi ng kilalang grupong Tito, Vic, and Joey, TVJ, na mga haligi ng sikat na noontime show na Eat Bulaga. Ang sitwasyong ito ay naglagay sa kanya sa gitna ng pambansang kontrobersiya, kung saan siya ay humarap sa matinding kritisismo at pressure mula sa publiko. Mahigit 4 na dekada matapos ang trahedya, isang pelikula ang naglalayong muling buhayin ang kwento ni Pepsi Paloma. Sa direksyon ni Daryl Yap, ang pelikulang The Rapists of Pepsi Paloma ay muling binuksan ang masalimuot na issue sa pamamagitan ng pagsasalaysay ng kanyang buhay, ang kontrobersyal na kaso ng panggagahasa at ang mga kaganapang sumunod dito. Sa teaser ng pelikula, makikita ang mga karakter na ginagampanan ni Red Bustamante bilang Pepsi Paloma, Gina Alahar bilang Charito Solis, at Mon Confiado bilang Ray de la Cruz. Sa isang makapangyarihang linya, tinanong ni Charito si Pepsi, "Ni-rape ka ba ni Vic Soto?" Na sinagot ni Pepsi ng "Oo." Ang eksenang ito ay nagdulot ng matinding reaksyon mula sa publiko, mula sa mga pumuri sa katapangan ng pelikula hanggang sa mga nagbabala ng posibleng legal na kaso laban sa mga producer nito. Habang ang pelikula ay itinuturing ng iba bilang isang plataporma upang maipahayag ang katotohanan at mabigyan ng hustisya si Pepsi, may mga tumutulig sa rito bilang isang hakbang na maaaring magdala ng panibagong kontrobersiya sa halip na linawin ang issue. Ang paggamit ng mga totoong pangalan tulad ni Vic Soto at Ray de la Cruz ay maaaring magresulta sa mga demanda, lalo na kung hindi maipapakita ng pelikula ang konkretong ebidensya upang suportahan ang mga ipinapakita nitong paratang. Ang pelikula ay nagbukas ng diskurso tungkol sa mga isyu ng pang-aabuso sa kababaihan, ang kawalan ng hustisya, at ang impluwensya ng kapangyarihan sa sistemang legal ng bansa. Kung maipapakita ng maayos ang kwento ni Pepsi, maaari itong magsilbing isang hakbang upang maipakita ang mga karanasan ng mga biktima ng pang-aabuso at ang pangangailangan para sa mas patas at makataong hustisya. Ang kwento ni Pepsi Paloma ay isang kwento ng kawalang katarungan, pang-aabuso at pagsisikap na magtagumpay sa gitna ng kahirapan. Ang kanyang trahedya ay nananatiling simbolo ng systemic na problema sa lipunan at sa industriya ng entertainment. Sa pamamagitan ng pelikula, maaaring mabigyan siya ng boses sa kabila ng maraming taon ng katahimikan. Ngunit sa parehong pagkakataon, ang pelikula ay isang hamon para sa mga gumagawa nito, na dapat nilang tiyaking ang pagsasalaysay ay patas, makatotohanan, at hindi simpleng isang paraan upang lumikha ng kontrobersya.